Okay. Bago tayo magsimula, atin mo nang manalangin, humingi tayo ng panalangin sa banal na Espiritu para po tayo gabayan sa ating pag-discuss. So, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng mga nananalig sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong espiritu at sila'y malilikha at sa gayoy mapaninibago mo ang mukha ng mundo. Manalangin tayo. O Diyos, na sa liwanag ng Espiritu Santo ay tinuruan ang mga puso ng mga mananampalataya. Ipagkaloob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan at sa tuwinay magalak sa kanyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginhawa sa aming loob sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. So, once again, magandang umaga, magandang hapon o magandang tanghali o magandang gabi sa lahat ng iba't ibang bahagi ng daigdig, lalong-lalo na sa ating mga kapatid sa mga OFWs na palaging nagsubaybay sa ating live sa FB, lalo na sa ating YouTube channel, especially sa ating ensan dyan sa Bataan na si Ensan Randy Rosal. Matagal na po siya nakasubaybay sa ating pag-live sa FB, sa ating palatuntunan. So, sabi niya, ang dami na niyang nalaman sa panampalatayang Katoliko through sa ating discussion bilang mga Catholic Faith Defender. Ang pagka-Catholic Faith Defender, hindi lang yun ang pag-depensa po sa ating panampalataya, hindi lang po pangangaral sa ating panampalataya, hindi lang po eksklusibo sa Catholic Faith Defender. Ang lahat ng mga nabautismahan o mga nakumpirmahan na mga Katoliko ay obligado na po siya na mo depensa sa ating pagtuo, sa ating panampalataya pala. Yun ang definition sa confirmation sa Dictionary of the Bible by John Mackenzie. Yun ang ating tinalakay last Sunday. Confirmation, in which the Holy Spirit is received by the anointing of bishop for strength to profess, to defend, and to practice the faith. So yun ang bilang mga sundalo po ni Kristo. And then sa ating canon numero 22 to 9 o 229, that the lay people have the duty and the right to acquire the knowledge of Christian teaching, which is appropriate to one's capability and condition, so that they may be able to live according to this teaching, to proclaim it, and if necessary, to defend it. So, malinaw na mga kapatid na yun ang ating bilang mga Katoliko, obligado po tayo na i-proclaim ang ating panampalataya. Mangaral po tayo, and then kung baga, pinaka-last option, ating dipensaan ang ating panampalataya. Conciliar document, Acts and Decrees of the Second Plenary Council of the Philippines noong January 20 hanggang February 17, 1991 sa pahina 8081, paragraph 222 o 222. Yun ang nakalagda mga kapatid. Faced with these realities, there is need of widespread catechesis and apologetics. We need not apologize for apologetics catechesis, since its birth
Christianity has been subject to attacks from which it has had to defend itself. Jesus had to answer objections to his teaching as gospel testify. St. Paul had to answer early Christian errors. You just imagine, mga kapatid. And charge his disciples to protect the faithful from them while keeping the pure, the deposit of faith. Apologetics has always been part of the pastoral and theological tradition of the church. We must today be willing and able to defend our teachings in public fora, and we need to equip the faithful so that they can defend their faith. Parish priests must encourage and support the training of by Catholic faith defender. Yun ang conciliar document noong 1991 po, mga kapatid, dito sa lokal na simbahan sa Pinas. Yun, mga kapatid, na ating sasagutin. Una, ating sasagutin ang totoo bang pari-pariho lang ang lahat ng mga relihiyon? And then, atin naman yung tinalakay, pero may nagtanong doon sa ating kapatid, sa ating kapatid na mga kapwa safety doon sa Luzon, kapwa bilang mga Katoliko, and then lang lalo, especially diyan sa may diocese sa Iligan sa Lanao del Norte, at mga kapatid diyan sa may Tubod, bayan ng Tubod, diyan sa Tubod, at saka yung sa Maranding, ano po yung bayan yung sa Maranding? Lanao del Norte pala. So, kalimutan na natin. Nandito na si, akala ko si Randy Rosal, si Roel Rosal pala. Aristibalius Carolino, happy being brother from Southern Liti. At saka si Aristibalius, magandang umaga bro. Tata Rosal. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Yun ang totoo naman yun. Ang Sunday, translated, sabi sa, kung tingnan natin ang libro, isang aklat ng SDA, ang The Great Controversy, sa pahina 369, ito po ang ating mabasa. The original Latin described the wildernesses and as keeping the Ges Dominicalis. Sa Latin, or Lord's Day, close parenthesis Sunday. But in which through a practice which dates from the Reformation. Ayan ang patutuo sa ipapaniwala sa ating mga kapatid ng SD. Sabi nila, the word for Sunday has been translated Sabbath. Yun ang sabi ni Brother Sting Carolino, Valios Carolino dyan sa Southern Liti na Happy Sabbath sa bilang mga Kristiyanong Katoliko. So, ating sagot mga kapatid, yung ating mga kapatid na sa iba't ibang sikta, especially sa ating mga kapatid na mga born again, pag sila po ay mangaral, mag-house to house po sila, yun ang kanilang mga ipaniniwala, patutuo para sa kanila na nandyan pa kami, yun ang mga ati at saka kuya, yung tawagan nila pag may bisitahin sila ng mga kapatid natin mga Katoliko, mag-house to house po sila, mga kuya o ati o ano po ang tawagan nila. Nandyan pa kami sa Katoliko na relihiyon o simbahan, wala po kami na hindi po namin nakamit ang katotohanan. Hindi namin alam ang katotohanan na makaligtas sa atin. Pero sa ngayon, nandito na kami sa born again na iba't ibang
Francis ng born again, nakamit na namin ang katotohanan, nakamit na namin ang kaligtasan. So yon ang papatunay nila sa pagmangaral sila. Pero kung mabubuking na po sila na sila ay tatag lamang ng tao, sabi nila, hindi naman yun problema, kuya o ate, pare-pareho lamang ang lahat ng mga relihiyon. So, I beg to disagree na hindi totoo yung pare-pareho lamang ang lahat ng relihiyon. Isa pang madre isang madre na missionary sister, yun kung hindi po natin makalimutan, panahon po ni Delete Father Roman Rojo, siya po ang naging spiritual director sa Bible Apostolates throughout Mindanao. And then meron siyang sinagawa na Bible Institute dyan sa bayan ng Aloran, sa parokya ni St. Mateo Aloran. Sa ngayon, ang Paris Priest si Reverend Father Henry Rebel. So, meron siyang isagawa every fourth Saturday na Bible Institute. Ang mga speaker sa morning session, si Father Lomin at yung isang madre, isang sister na missionary. After lunch, kami pong mga Brother Wendell ang mag-alternate, depende po sa topic ko. So, sa panahon nga po, ako po ang naka-schedule para po mag-lecture. Ang request po ni Father na topic ko ay about Christology. So, nag-lecture tayo from 1 o'clock up to 3 hours. Kay 1 hour po ang open forum, 3 to 4. So, ang nangyari, may nagtanong, bakit po tinatawag saan po nanggaling ang salitang Christian? So, ating sinagot na derived from word Christus, Unvented One. Follow up siya. Paano po tayo naging Christian? Through baptism. Yun sa Galatians 3:27, ang lahat ng nabautismuhan ay kasali na sa simbahan na tatag ng ating Panginoong Hesus bilang isang Christian citizen. Ang isang madre ay nag-hands up po siya nga para sa kanya, ang lahat ng tao ay Christian. Mahudyo ka, Muslim ka, anong klase po kayong lahi, pag tao ka, Christian ka. Kay ang ating Panginoong Hesus na matay sa krus para po sa lahat ng tao, hindi lang po para sa ating mga Pilipino o para sa mga Katoliko. Lahat, pag ikaw ay tao, kahit ano pa kayong lahi, basta tao po kayo, kasama ka o kasali ka sa kamatayan po ni Kristo sa krus. Kaya si Kristo po ay namatay sa krus para po tayo maligtas para sa lahat ng tao. So, kung ganon, walang saysay ang sakramento ng binyag. So, nag-contradict na po kami. So, tapos, aking sinagot, yung sabi ni sister na ang kamatayan po sa ating Panginoong Hesus sa cross para po sa lahat ng tao, totoo naman yun. Pero hindi natin makalimutan sa panahon ng ating Panginoong Hesus ay napako sa cross, mayroong 2 tao dyan sa katabi niya. Diba? Sa left and right. Si Demas at saka si Istas. Tao yung dalawa. Yung mga tulisan, di ba? Robbers. Bakit po si Demas lang nag-promise? Bakit po ang sinabihan ng ating Panginoon si Demas lang na sinabihan si Demas ng ating Panginoon na ngayon kasama ka sa akin sa paraiso? Bakit si Istas, hindi ba yung tao? Maliban dyan,
Diyan sa, kung mabasa natin ang Matthew 7:21 hanggang 23, mga kapatid, kung ating basahin, hindi lahat ng ating basahin muna mga kapatid, na atin lang ni-share ang nangyari kay ang daming mga sa to si isang Katoliko, siya pa ang sabi niya, pare-pareho lang lahat ng relihiyon, hindi. Bakit? So, hindi pwede nga ang simbahan na tatag ng ating Panginoon o iglesia na tatag ng ating Panginoon, pare-pareho lang sa iglesia na tatag ni Felix Manalo noong 1914. Hindi, kung ganon, mayroon pang Church of Christ na tatag ni Alexander Campbell noong 1872 sa Amerika. Diba? Ang dami ng mga nagsulputang mga sikta, mga almost 50,000 na. Ang tanong, pare-pareho lamang yung lahat, na? Sabi ng ating Panginoon sa Matthew 7:21 hanggang 23, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang susunod o sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pagdating sa huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. Yon ang nagawa sa itong mga ngaral na binanggit ng ating Panginoong Hesus. Sa 23, at sasabihin ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakilala, lumayo kayo sa akin, ang mga mapaggawa ng masama. So, ang tanong, yung nagpalayas ng demonyo sa pangalan ng ating Panginoon Hesus, nangaral ng magandang balita sa pangalan ng ating Panginoon Hesus, nakagawa ng mga kababalaghan o milagro mga kapatid o miracles, yun ang gawa ng mga apostoles, di ba? Yun ang bilang Christian. Mabuting gawain yun, pero bakit hindi kilala ng ating Panginoon Jesus at tinatawag pa niya mga masasamang tao? So, ang tanong, may Christian ba yung mga klaseng taong sinabihan ng ating Panginoon Jesus na hindi niya kilala? Diba? Mas lamang pa yung mga klaseng taong ito kay ikumpara po natin sa mga born again. Yung mga born again, mayroon lang silang panampalataya, hindi na kailangan ang magandang gawain, ligtas na sila. Pero ang mga taong ito, hindi lang mayroon silang panampalataya ng ating Panginoon Jesus, nagawa pa ng mga milagro o yung mga kababalaghan, yung nangaral ng pangalan ng ating Panginoon Jesus, mayroon pa silang pinagaling na may sakit, di ba? Pero bakit hindi kilala? So, yun ang ating ginamit pag sagot sa isang madre. So, sabi niya, mayroon akong salamin, pagtingin ko sa salamin, isa lang po ako. Pag malaglag ang salamin, mabasag na ang salamin, pag muli na akong tingnan ng salamin, ang dami ng mukha ko. Diba? Ang dami ng aking mukha. Yun ang dahilan yun ang resulta sa mabasag ng salamin. So, pero isa lang po ako. Hindi dalawa. Isa lang po ako. So, ang kanyang analogy, so kung ating tingnan, kahit hindi niya in-expound, ang ibig sabihin na kahit ano pong klase po kayong reliyon, isa lang po ang Creator. Kahit pa isa lang po ang Creator, siya lang po ang naglikha sa lahat ng bagay sa mundo, lalong-lalo na tayong mga tao. So kahit pa yung ilong, yung pango,
Longnos po kayo o flatnose po ba kayo o malaking mata mo o maliit lang mata mo, maitim ka o maputi ka, pero isa lang ang naglikha sa iyo. Ang walang iba ang Diyos na nasa langit, yung Creator. Ibig sabihin sa Kanya, kahit po anong klaseng relihiyon, isa lang po ang Diyos, ang ating kinikilalang Diyos. Diba? Pare-pareho lang. So, hindi totoo mga kapatid na pare-pareho lang ang lahat ng Diyos sa iba't ibang sekta. Di ba? Halimbawa, sa ating mga kapatid na mga Islam, Muslim, sino pa ang kinikilala nilang Diyos? Walang iba, si Allah. Kung tingnan natin si Allah sa itong libro, nitong aklat, si Allah ay siya po ang Supreme God sa 360 na mga deities o idol sa Saudi Arabia. So, kung tingnan natin dito lang po tayo sa Pinas, yung mga kapatid natin mga Iglesia ni Cristo, kung kinikilala ba nila ang Holy Trinity? Hindi. Ang totoong Christian ay ang Diyos na kinikilala sa totoong Christian ang the three person in one God and three person. Pag ikaw ay bilang inaamin mo, maangkin kayo na ikaw isang Kristiyano, pero hindi ang Diyos na imong kinikilala ay hindi yung three person in one God, ay hindi po kayo totoong Christian, mga kapatid. Sa ating mga kapatid na mga Judaism, ang kinikilala nilang Diyos ay si Yahweh lang, di ba? Hindi nila kinikilala nga bilang Diyos ang ating Panginoon Jesus, lalo na ang Holy Spirit. Ating mga kapatid na mga Islam, ang kinikilala nilang Diyos si Allah lang. Hindi nila kinikilala bilang Diyos ang ating Panginoon Jesus, lalo na ang Holy Spirit. Lalo na ating kapatid na mga Iglesia ni Cristo dito sa Pinas. Di ba? Para sa kanila, ang ating Panginoon sa Kristo ay bilang isang tao lamang. Hindi kinikilala na isang propeta. Ang ating mga kapatid Muslim, kinikilala na ng ating Panginoon Jesus na bilang isang propeta. Pero sa mga Iglesia ni Cristo, isang ordinaryong tao lamang ang ating Panginoon Jesus na ang kanyang mga magulang si San Jose at si Maria, Santa Maria. So, kung tingnan natin ang definition sa Webster's Dictionary sa word o salitang Christian, a person who believes the doctrines of Jesus and acknowledges His divinity. So, malinaw na ang totoong Christian ay kumikilala sa pagka-Diyos ng ating Panginoon Jesus at tinatanggap nila ang doktrina ng ating Panginoong Jesus. Meaning, ang simbahan na tatag ng ating Panginoong Hesus dito sa sanlibutan. So, tapos na ating sinagot mga kapatid, hindi na siya tumindig, muling tumindig o no-comment na po siya, palagi na lang siyang nakayupod, hindi na siya yung bahala siya, yung anong sabi, ang nananahimik lang siya mga kapatid. So, isang audience nga nagtanong sa kanya nga, Sister, pakiliwanag yung analogy mo about patungkol sa salamin. Hindi ni mo in-expound ano po ang ibig sabihin. Hindi na siya sumagot. So, ang decision po ng isang pare na ang ating mga sagot, yun ang tama. So, gi-confirm ng isang pare ng sa padre ay isang kamalian na para sa kanya pari-pariho lang lahat ng mga reliyon, ang lahat ng tao ay Christian. So, kung tingnan natin mga kapatid, malaking different religion are contradiction. Contradiction are
never equally true, di ba? Never equally true. So, ang lahat ng mga reliyon ay hindi sila pare-pareho. Kung meron man sila mga panampalataya o doktrina na sang-ayon po sa ating doktrina, halimbawa sa Holy Trinity, ang mga kapatid natong SDA ay sang-ayon po sila para sa Holy Trinity, pero hindi pa ako nakarinig ng isang preacher ng SDA na nag-discuss about Holy Trinity. Kaya ang sa SDA, ang pinapaborito nilang tapiko, yun lang ang paaraw ng pamamahinga at sa yung mga tuntunin na patungkol sa pagkain, di ba? Pero wala pa ako nakarinig ng isang pastor o preacher ng SDA na magdi-discuss po siya about Holy Trinity. Pero hindi ibig sabihin na hindi sila total sa naturang doktrina na sana sa kanila na yung doktrina. Kinokopya, copy-paste lang po nila. So, paano tayo naging Christian, totoong Christian through baptism? So, hindi pareho. Kung sa baptism, mga kapatid, atin lang sinagot ang katanungan, ha? Tayo mga kapatid, na totoo bang sabi ng mga kapatid natin sa iba't ibang siktang nagsuputan na pare-pareho lang ang lahat ng reliyon? So, sa pagkilala natin bilang sa tunay na Diyos, hindi na pareho. Ang ating kinikilala bilang mga totoong mga Kristiyanos na turo pa mula pa sa mga apostoles ay ang Holy Trinity. Yun ang paniniwala sa totoong Christian sa pagkilala ng tunay na Diyos, 3 person in one God. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, at ang Holy Spirit. Pero isa lang po sila. So yun ang una. Ikalawang punto, kung pare-pareho lang ang lahat ng reliyon, sabi ni San Pablo sa Tito 3:10 na kung mayroong taong magtatag ng sarili niyang sikta, kailangan nga abisuhan siya o paalalahanin siya na sabihan siya na huwag kayong magtatag ng sarili ninyong sikta. Pag hindi siya makinig sa iyo, lalayuan mo siya. So, malinaw na hindi karapatan ng tao ang pagtatag ng simbahan o ng sikta ng reliyon. Karapatan po ng Diyos, karapatan po ng ating Panginoon Jesus. So, kung mayroong mga taong nagtatag na sarili ng simbahan, nakikupitensya na yon sa simbahan na tatag ng ating Panginoon Jesus. So, yun ang ikalawang punto natin, mga kapatid, na hindi pare-pareho ang lahat ng reliyon. Hindi naman tayo sangayon nga ang tatag ng simbahan ng ating Panginoon Jesus ay pareho lang sa tatag ng Iglesia ni Cristo dito sa Pilipinas noong July 27, 1914 na hindi na sila hindi na nila kinikilala bilang tunay na Diyos ang ating Panginoon Jesus. Dito tayo sa mga SDA. Sino po ba ang nagtatag sa kanila? Ellen G. White noong 1863. Sangayon po tayo nga ang tatag na Ellen G. White noong 1863, pare-pareho lang sa simbahan na tatag ng ating Panginoon Jesus. Kung dito tayo sa doktrina, halos lahat ng doktrina sa simbahan Katoliko ay rinigcheck nila, mga kapatid, di ba? Hindi nila tinanggap. Halimbawa, nag-celebra po tayo sa 40 days, di ba? Kwaresma. Halimbawa lang, mga kapatid, bakit tayo lang po ang nag-celebrar, nagunita sa date anniversary ng ating Panginoon Jesus? Ang ating mga kapatid na may Iglesia ni Cristo, hindi sila mag-celebrar sa date anniversary ng ating Panginoon Jesus, pero i-celebrar nila, ginita nila ang date anniversary ni Felix Manalo. Bakit po ang mga Iglesia ni Cristo palagi nilang paniniwala sa kanilang mga pangangaral na ang nagtatag sa kanila ang ating Panginoon Jesus, pero wala silang
larawan, kahit picture na lang ng ating Panginoon Hesus, pero mayroon silang ginagawa nila ng monumento si Felix Manalo doon sa kanilang sentral, di ba? Kailan po ba namatay si Felix Manalo? Matay po siya based po sa kanilang Pasugo Magazine, Labas, Abril 1998. Sa Paina Otso, si Manolo ay namatay sa madaling araw na 2:35 AM noong April 12, 1963. Yun ang dahilan na sa panahon ng kamatayan ni Felix Manalo ay igunagita nila o nagselebrar po sila, pero hindi sila nagselebrar sa death anniversary ng ating Panginoon Hesus. Isa sa tinulig sa nila yung pagselebrar natin sa Kwaresma. Diba? Ang tanong, pare-pareho lang ang lahat ng reliyon, bakit hindi sila nagselebrar sa death anniversary ng ating Panginoon Hesus, yung tinatawag nating 40 days, Kwaresma. Ang Kwaresma o 40 days man, 40 kaadlaw o 40 days mga kapatid, isa yung biblical yun. Halimbawa, yun lang ang pagkumpara natin na hindi pare-pareho ang lahat ng reliyon. Halimbawa, bakit po natin mapapatunayan na paano natin mapatunayan na ang number po na 40 ay biblical? Unang-una, sa Henesis 4, sa panahon sa yung lunok ni Noe, ano po sa Tagalog yung lunok mga gadyo? Kalimutan ko. Panahon po kung ating basahin muna natin ang Henesis 4, mga kapatid, nag-ulan po umuulan sa 40 days yung umuulan mga kapatid. Sandali lang, ating basahin muna ang Genesis City. Yun lang ang ating pagkumpara na hindi pare-pareho ang lahat ng reliyon. Kung tingnan natin Genesis City 4, ang mabasa natin, 4 na lang po tayo. Ating basahin mga kapatid para po ating mapatunayan na ang biblical po ang numero na 40. Yan ating mabasa. Pagkaraan ng isang linggo, paulanin ko ng 40 araw at 40 gabi upang lipulin ang lahat ng aking nilikha sa daigdig. So, 40 days, 40 araw at 40 gabi. Kung tingnan natin ang Exodo 34:28, si Moses po, mga kapatid, nakasama niya ang ating Panginoong Hesus sa 40 araw at 40 gabi. So, 40 days pa rin, di ba? So, kung ating tingnan ang Exodo 34, mamaya natin ating acknowledge ang mga kapatid natin. Happy Sunday morning. Pero kung tingnan natin ang Exodo 34, mga kapatid, 28, ating basahin mga kapatid para po sa si Moses ay 40 araw at 40 gabing kasama ni Yahweh. Hindi kumakain o umiinom. Isinulat niya sa mga tapyas na bato ang matuntunin ng tipan ang 10 utos. So, si Moses po mga kapatid ay nagpuasa, hindi umiinom, hindi kumakain sa 40 araw at sa 40 gabi. Kung dito tayo sa unang hari, 1 King chapter 19, verse 8, si Propeta
Elias, mga kapatid, opposite kay umiinom siya, hindi siya puasa, mga kapatid, sa kanyang paglakbay para po niya mapuntahan ang bundok ng Sinai. Ating basahin, mga kapatid, ang unang hari, 19:18. 19:8. Kung ating tingnan, kumain nga siya uli at uminom at siya'y lumakas. Sa tulong ng pagkain iyon, naglakbay siyang 40 araw at 40 gabi hanggang sa Horeb, ang bundok ng Diyos, yung bundok ng Sinai, mga kapatid. So, biblical, mga kapatid, ang 40 days o Kwaresma sa ating pagunita sa para po natin sa paghanda natin sa ating pagunita sa death anniversary ng ating Panginoon Hesus. So yun, mga kapatid, yun lang ang pagkumpara natin. Kung pare-pareho lamang ang lahat ng reliyon, bakit hindi sila nag-celebrar sa Kwaresma? Sa tradisyon po, mga kapatid, last na para sa mag-break muna tayo, then patuloy tayo para po sa ikalawang portion. Kung dito tayo sa tradition, the tradition identifies that the essence of Christ's temptation with the desolate stretch of mountains a few miles west of Jericho, now known as Mount of Quarantal. That is the Mount of the 40 days fast, the sacred number. So, isang sagradong numero, mga kapatid, ang 40 days, ayon sa aming tradisyon. Yan tinatawag na Mount Quarantal. Yon, ibig sabihin 40 days. Why our Lord should have allowed the devil to tempt Him. So, yon ang kuan. At lalong-lalo na ating Panginoong Hesus ay hindi siya kumakain sa 40 araw at 40 gabi. Nagpasa siya. Yun, mga kapatid. So, ang halos lahat ng mga doktrina ng Simbahang Katoliko, panampalataya ng Simbahang Katoliko ay dininay nila. So, ating balikan, ano po ba ang totoong Christian? Kung tingnan natin ang definition sa Webster's Dictionary, Christian, a person who believe the doctrines of Jesus and acknowledges His divinity. So kung ang halos lahat ng doktrina ng ating Panginoon Hesus ay nireject ninyo, hindi na po kayo Christian, mga kapatid. Lalong-lalo na ang inyong binyag na tanggap ay isang ikim binyag, klaseng binyag. So ang totoong binyag, ang tunay na binyag dito lamang sa Simbahang Katoliko, maliban lang sa mga kinikilala ng Simbahang Katoliko bilang sa mga yung economism na mayroon ng kinikilalang yung naggamit ng formula na Trinitarian formula, so ikonsidera na ng Simbahang Katoliko na valid. Pero kung ating tingnan ang Biblia, ang totoong binyag ay dito lamang sa simbahan na tatag ng ating Panginoon Hesus, walang iba ang Simbahang Katoliko. Maraming salamat. Patuloy tayo mamaya para sa ikalawang porsyon ating sagutin ang pagtanong sa bakit totoo bang ang lahat ng kumakain ng karning baboy ay paparusahan ng apoy ni Yahweh. So, mamaya ating sagutin ang naturang tanong. Yun ang palaging mga pangaral sa ating mga kapatid ng mga SDA. Maraming salamat at magandang umaga. Datang Broadcasting Corporation, DX, DBAM, DDX.